Magandang umaga po mga kapatid, mga kapanalangin, mga kababayan, saan mang panig ng mundo kayo naroon, anumang oras sa inyong mga lugar. Ito po muli ang inyong kapalingkod kay Kristo, Ray Ortega, nag-anyaya mula dito sa CLJC Lumang Bayan, Calapan City, Oriental Mindoro, Philippines, para sa isa namang pagbubulay sa mga salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng karunungan, kalakasang espiritual at kapanatagan sa gitna ng mga problema at maging mga panganibman. Tunay po itong mabuting gabay sa pamumuhay. Ilalapit kayo o tayo ng aklat na ito sa Diyos, iingatan ang ating mga hakbang, tutulungan tayong makapag-isip ng mabuti, may saayos ang ating mga plano sa buhay ayon sa kanyang kalooban, at higit sa lahat, inlalayo tayo sa katiwalian at kasamaan ng aklat na ito. Higit po sa lahat, kahit ang ating mga sambahayan at kahit ang iglesia ay maayos na magpapatuloy sa daan na inilaan ng Diyos sa Kanya kapag tayo ay umaalinsunod sa salita ng Diyos. At ito'y ating higit na mapapatunayan ngayong umaga sa ating pagbubulay. Kaya po, halina po, kayo po ay makibukas sa akin sa 1 Corinto Kapitulo 11. At atin pong sisimulang tunghayan mula sa talatang 2 at kung hanggang saan tayo maaring umabot o kung gaano yung kaya natin. So ngayon po ay November 19, araw ng Huwebes, dito sa atin sa Pilipinas. At tayo po'y nasa 35 days bago ang traditional na pagdidiwang ng mga tao, particularly ilang mga mananampalataya ng araw ng Pasko. Kung ready na po kayo, buksan po ang mga Biblia. Higit po sa lahat ng mga pinagbulayan natin, marahil ngayon kailangan nyo magtala kasi magiging controversial ang ating pagbubulay ngayon, lalo na kung kayo ay hindi original na kabilang sa ating komunidad ng Community of the Lord Jesus Christ. 1 Corinto 11, buhat po sa talatang 2. Pagkatapos pong hamunin ni Apostol Pablo ang mga taga-Korinto, kagaya ng ating pagbubulay kahapon, na sundan ang kanyang halimbawa dahil siya'y tunay na tumutulad sa ating Panginoong Hesukristo. At mapapansin po ninyo dito sa aklat ng Korinto na ito'y paulit-ulit na nababanggit ni Pablo sa iba-ibang paraan ng pangungusap na siya'y mabuting halimbawa na dapat sundan ng isang mananampalataya. Isang mahalagang paalala sa atin ng mga manggagawa at kahit hindi manggagawa, mga nakatatanda sa loob ng iglesia, na dapat tayo ay merong mabuting pagpapasunod, hindi sa pamamagitan ng balasik o ng mga pag-uutos o sa posisyon na ating tinatanggap at nakakabit sa ating mga pangalan, kundi sa pamamagitan ng pamumuhay sa aral ng ating Panginoong Hesukristo na pwedeng sundan ng mga taong naniniwala sa atin. Pero lalo na po yung may kaunting paghanga kasi may pagkakataong hindi po may iwasan na may mga tao na higit kang iginagalang kaysa ibang mga tao. Kaya ang ating pananagutan, malalim na pananagutan, ay hindi doon sa mga ayaw sa atin o hindi kumikilala sa atin, kundi doon sa mga naniniwala sa atin, ay mahalagang tama ang modelo na ating iniiwan upang hindi naman mapapahamak ang mga taong nagpapahalaga sa ating ministry at kasama na siyempre yung mga pagkatao natin. So, hinamon ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya na tularan siya, yung mga taga-Korinto. Pero ito'y totoo din dahil
may kaugnayan din sa ating pagpapatuloy ang response ng mga taga-Korinto kung bakit sinabi ito ni Pablo sa kanila. Mababasa natin po kung paanong pinapurihan din ni Pablo ang mga kapatid na nakakaalala sa kanya at patuloy na sumusunod sa kanyang mga aral, bagamat alam na alam po natin na hindi naman lahat sa Korinto o baka marami sa mga taga-Korinto na hindi naman talaga lubusang sumunod sa itinuro o kaya kusa nilang kinalimutan ang tinuro ni Pablo nang wala na siya pagkatapos ng kanyang mga ilang taon din ng pangaral sa Korinto. So sa verse 2, ganito po ang mababasa natin. Pinupuri ko kayo dahil naalala ninyo ako at sinusunod ninyo ang mga turo na ibinigay ko sa inyo. Napakagandang compliment. Pero alam natin sa likod nito ay parang sinasabi ni Pablo, may ilan sa inyong hindi talaga naman ako naaalala at ang iba sa inyo ay talagang lantarang sumusuway sa mga iniaral ko sa inyo. Marami ang naniwala na ang mga binabanggit niyang ito ay hindi naman talaga papuri. May mga komentarista po ng Biblia sa mga taga-Korinto dahil hindi naman ganap na sumusunod ang mga taga-Korinto sa mga aral na iniwan niya at maging sa kanyang personal na mga halimbawa. Hindi rin daw naman totoo na palagi siyang naalala ng mga taga-Korinto yung iniwang aral ni Pablo. Iniwan nga ng marami sa kanila ang ilan dito na naging sanhi ng kaguluhan sa loob ng iglesia. At yun po ay paalala sa atin na pag iniiwan natin ang salita ng Diyos, kapag tayo ay nabubuhay sa ating mga sariling kuro-kuro at mahalaga, nagkakaroon ng problema sa ating kapulungan o kung hindi man sa ating kapulungan ay sa ating kaugnayan sa ibang mga grupo at ibang manggagawa sa kapareho nating samahan. So sa halip na mapabuti, ang marami sa Korinto ay nagkaroon ng problema. Sila ay nagkanya-kanya at napakaliit kung mayroon man na mga kaugaliang iniwan ni Pablo ang kanila pang sinusundan. Ang totoo po ay lumilitaw na may mga kababaihan, at ito po yung ating mapapag-usapan ngayon tungkol sa kababaihan sa Korinto na tumataliwas sa mga itinuturo ng apostol, lalo na sa pag-uugali sa panahon ng kanilang mga pagkakatipong Kristiyano, hindi po publiko. So ipapauna ko po dahil baka hindi ko lagi masambit na ang ating pag-uusapan ay sa pagkakatipon sa loob ng iglesia. Ibig sabihin, maaaring isang building kung saan sila ay nagkakatipon at nagkakaroon ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Ang senaryo po na mahahayag sa atin ngayon ay confined sa isang meeting na puro mananampalataya ang magkakasama at kung saan ang pagpapahayag ng salita ng Diyos ay nagaganap o magaganap. Kaya hindi po ito sa labas kasi kung sa labas, iba po ang magiging mga patakaran doon. Magpatuloy po tayo. So, mapapansin po natin, pag ating pinagtagni-tagni yung mga dulo-dulo ng ating mga pag-uusap, ang isang sharp na pagliko ng iglesia mula sa mga aral na iniwan at kaugalian ni Pablo, na iniwan sa kanila, kagaya ng ugali ng mga babae sa kanilang partisipasyon sa mga indoor na pagsamba ng kapulungan. Kaya sasabi kong mga pagkakatipong mananampalataya, hindi po ito sa labas. Na masasabi kong seryosong problema na nakikita ni Pablo at nangailangan ng kanyang pagtuturo at paglilinaw. At sa paraang ito ay kailangang ilatag muli ni Pablo ang basic na struktura ng pamumuno sa loob ng iglesia. Kung sa bagay ay talaga pong angkop lamang na ganito ang pamamaraan kapag ka maselan ang problemang haharapin.
Kaya nagkaka-idea na po kayo, maselan ang problema nga harapin ni Pablo dito sa kabanatang ito. Kaya isa po ito sa medyo mahirap na talakayin sa atin. Kaya bihira nyo pong naririnig at baka sa atin ay ngayon lang nyo maririnig ito in public. So, mula sa bati ay nagpapatuloy po si Pablo sa pagtalakay sa headship, yung pamumuno sa iglesia. Bakit po kaya doon nagsimula? Marahil nagsimula siya dito dahil mahalaga ito na anuman ang mga kakaharaping problema o gawain ay palaging maghahanap tayo ng pamunuang lulukob sa mga taong magsasagawa ng nasabing gawain. Malungkot po at mapanganib na bagay kapag tayo ay pinagagawa ng anumang responsableng gawain, ngunit wala namang sapat na covering o pananagot ng kahit anong anyo ng authority para sa ating kasiguruhan, proteksyon, at kapanatagan. Kagaya ng inaasahan, nagsimula po si Pablo sa nagsisimula si Pablo sa layout ng authority o pamumuno sa iglesia at ganoon din naman sa bawat sambahayan. Kung paano ang kalooban ng Diyos sa pamumuno sa sambahayan, ganoon din naman sa iglesia. Ang malaking pagkakaiba lamang po ay ang pagiging multi-family group ng isang iglesia. Bagamat pareho ang pamumuno sa tahanan at sa iglesia, nagkakaiba-iba sapagkat ang iglesia ay binubuo ng maraming pamilya. Gayunpaman po, ay sambahayan din ang Diyos o sambayanan. Minsan ay sambayanan ang tawag ng Diyos sa iglesia o sa atin. Kaya po bilang sidelight, kung inyong nabasa na, yung Efeso 5 mula talatang 21 hanggang 32, nakalimitang ginagamit sa pagkakasal ay mga verses na tumutukoy sa ugnayan ng Panginoong Hesukristo at ng Iglesia. At yun ay nagbibigay sa atin ng higit ng dagdag pang ideya na ang pamumuno sa tahanan at ang pamumuno sa Iglesia ay may kaparehong line of authority. Ganito po ang sabi sa verse 3. 1 Corinthians 11 verse 3. Ngunit, nais kong maunawaan ninyo na si Kristo ang ulo ng bawat lalaki. Ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa at ang Diyos naman ang ulo ni Kristo. So ito po yung basic foundation of authority sa iglesia. Si Kristo on top, ang lalaki, ang babae, at sa kabuuan ay ang Diyos ang Diyos Ama na siyang ulo ng ating Panginoong Hesukristo. Upang maabot ang layunin ng iglesia, ay mahalagang magsimula ito sa tamang simula. Hindi po makakaabot sa kanyang tamang layunin ng iglesia kung hindi siya magsisimula sa tamang pasimula. Ang tamang simula ay ang sumunod sa kaayusan o divine order sa iglesia na siyang order that must prevail, yung order na dapat manaig kahit sa ating tahanan. Ano po ang order na dapat manaig sa tahanan? Si Kristo, ang lalaki at ang kanyang asawa at ang Diyos sa kabuuan. Hindi po baligtad. Hindi, kung may mga lalaki pinapaubaya sa babae ang pamamahala ng sambahayan at sila'y nagiging tauhan, minsan ang tawag natin ay under ni commander, baligtad po yun. At ang
ganyang klaseng sambahayan na ang gobyerno ay ginagawa ng babae ay hindi mapapanuto ng maayos. Nawa. Anyway, ituloy po natin kasi sidelight lang po yan. So si Kristo, ang lalaki, ang asawa, at ang Diyos sa kabuuan, ang ulo ng ating Panginoong Hesukristo. Gayon pa man, nais ko pong ipauna kaagad, bago tayo lumalim ng lumalim sa ating pagbubulay, na itong order o kaayusan na ito ay hindi kapahayagan, pakinggan po ha, hindi kapahayagan ng pagiging mataas o mababa, superior o inferior ng isang tao, ng babae o lalaki. We are not talking about superiority or inferiority ng lalaki o babae kasi sila'y equal and different. Iba yung lalaki, iba yung babae. So, walang superior at walang inferior sa kabuuan. Pero merong divine order na kailangang sundin upang mapaayos ang ating pamumuhay. Kailanman at ating sirain o suwayin ang order na ito, tinitiyak ko po sa inyo dahil ito'y divine order, magkakaproblema tayo, magkakaproblema kayo. The order does not define the value of the sexes. Magkaiba po yun, na malimit ay nakukonfuse ng mga right advocates at pagi ng mga feminists na tinatawag. Ano ba? Magkaiba po yun. Iba yung divine order, iba yung value kasi meron nga silang equal value. Pero yung order, pakinggan po, itong order na ito ng Diyos, ang channel by which genuine authority flows and nourishes the body for the effective function. Ito po yung magiging daluyan ng authority galing sa Diyos na dadaloy para bigyang kalusugan ang katawan, iglesia man yan o tahanan, para sa mas mabuting pagsasagawa ng kanilang mga tungkulin o yung tinatawag kong effective function. Sa talatang siyam, medyo ladak daw po tayo kasi ganito yung paraan ni Pablo ng pagsusulat. Ay ipinaalala ni Pablo ang ganito. Hindi rin nilalang ang lalaki para sa babae, kundi ang babae ay nilalang para sa lalaki. Hindi po baligtad. Dahil diyan ayon kay Pablo sa verse 10, kaya alang-alang sa mga anghel, dapat magtalokbong ng ulo ang babae bilang tanda na siya'y nasasakop ng kanyang asawa. Kaya marahil maintindihan nyo bakit yung belo ay pagka ikinakasal. Kasi yun lamang ang gamit ngayon ng belo. Sa atin ay wala nang nagbebelo sa pagsamba. No. Ay inilalagay sa babae at sa balikat ng lalaki. Bagamat binabago ng ibang pastor yan. Pero hindi ko alam kung may karapatan silang baguhin ang ganyang order. Ano po? Kung lipas na ang kultura, halimbawa ang lipas na itong kultura ang pinag-uusapan natin, ay sino naman ang magbibigay ng authority para sa bagong kultura? That is a very thick issue. Ano po? Yan. Ibig bang sabihin po ay mas mahalaga ang isa kaysa isa? Muli ulitin ko, hindi po. Hindi naman. Magkaiba sila, ngunit kailangan ng babae ang lalaki at kailangan ng lalaki ang babae. Kahit pa nga nagmula sa lalaki ang babae ayon sa account ng pagkalikha, ang lalaki naman sa ating kapanahunan o sa mga sumunod na panahon pagkatapos ng paglikha ay isinilang o isinisilang ng isang babae at mula sa Diyos ang lahat. Lagi po tayong babalik sa Diyos kasi ang Diyos ang pinagmumulan ng divine order. Ganito po ang sabi sa verse 11.
Gayunman sa ating buhay sa Panginoon, ay kailangan ng babae ang lalaki, at kailangan din naman ng lalaki ang babae. Nagmula man sa lalaki ang babae, verse 12, ang lalaki na may isinisilang ng babae at mula sa Diyos ang lahat. So may dalawang magkakaibang roles o papel para sa babae at para sa lalaki. Kung paanong hindi confused ang sex, ganun din ang roles ay hindi dapat confused. Kaya hindi po tayo makakasang-ayon sa Sogi Bill o Sogi Bill. Kasi ito'y malinaw na pagbaligtad sa layunin ng Panginoon at pagtanggi sa kalikasan na nilikha ng Diyos. Ang sangnilikha at maging ang iglesia at maging ang pamilya ay aayos. Kung may mga family po na magulo kayo, hindi nyo maintindihan kung sino ang leader, pati paghahanap buhay ay nagugulo, maganda po makinig kasi aayos ang mga pamilya kung ang dalawang malalaking bahaging ito ng sangkatauhan, ang lalaki at babae, ay patuloy na gagawin ang kanilang mga roles para sa karangalan ng Diyos. Mahalaga ang pagsunod nila sa roles ng pagkalikha upang maging maayos ang mundo. Ibig sabihin po, whether mundo ng pamilya, o mundo ng iglesia, o mundo sa kabuuan, kapag ang role ng babae at lalaki ay hindi umaayon sa order na inilagay ng Diyos, may kaguluhang maggaganap. And so sasabihin ko na po that the same functions apply to the church. Yung parehong order, parehong rule, ang parehong functions ay inilalapat maging sa iglesia ng Panginoon. Ang setup sa tahanan ay halos totoo rin sa iglesia kahit pareho ang creative value ng lalaki at babae bilang tao. Ano po yung function? Lalaki ang puno at ang babae ang kaniyang katuwang sa iglesia at sa tahanan at hindi po nagbabago. Di po tulad sa ibang iglesia, ang binabanggit ko yung iglesia ng Efeso, Filipos, Colosas, bagamat di pa natin napag-aralan yung Filipos, ang Efeso na pag-aralan na po natin. Di tulad sa mga iglesia yan na nabanggit. Dito po sa Corinto ay masyadong maraming contentions o mga pinagtatalunan. Nawaring hindi ganon kalaking problema naman sa ibang iglesia. Sa iglesyang ito ay ilang malalaking kontrobersya ang madadaanan natin. Mapapag-aralan po natin. Nandiyan ang pagrebelde ng mga mananampalataya sa mga moral na patakaran ng iglesia, ng Diyos, na nadaanan na natin ang iba. Ang mukhang sobrang assertiveness ng mga kababaihan hanggang sa paghahangad ng pribilehiyo sa pangangaral o preaching at ang tunggalian sa mga espiritual na kaloob. Ganon din ang mga pagtatalo tungkol sa pagkabuhay na maguli. Ano pat parang walang katapusan ang mga kontrobersya dito sa iglesia sa Corinto. Kaya kung kayo po ay kabilang sa kongregasyong magulo, may mga awayan, hindi nagkakasundo-sundo, baka may problema sa pagsunod, sa order, at sa mga patakaran ng iglesia. Sa lahat po ng ito, ang una nating dapat sagutin ay paano dumadaloy ang otoridad ng Diyos sa iglesia at hanggang saan ang maaaring adjustments ng mga ito kung meron man.
Ano ang papel ng bawat panig at paano natin masusumpungan ang fulfillment sa pagganap ng gawaing hinihingi ng ating function? Unang pinagukulan po ng pansin ni Pablo ang waring abuse of women privileges sa area ng worship and administration of grace sa loob ng iglesia. Basahin po na natin ngayon ang isa sa controversial na mga passage sa Biblia mula sa talatang 4. Ang lalaking nananalangin o nagpapahayag ng mensaheng mula sa Diyos nang may takip ang ulo. Pakinote po yung word na takip, belo, o talokbong. Alinman ang nasa inyong salin. Ay nagdudulot ng kahihiyan sa kanyang ulo. Ang babae namang nananalangin o nagpapahayag ng mensahe mula sa Diyos nang walang talokbong. Muli, tingnan po yung salitang takip, belo, talokbong. Ang ulo ay nagdudulot ng kahiyan sa kanyang ulo para na rin siyang babaeng inahitan ang ulo. Verse 6, kung ayaw magtalokbong ng ulo ang isang babae, magpagupit na rin siya ng buhok. Yamang kahiya-hiya sa babae ang magpaahit o magpagupit ng buhok. Uunawain po natin ang context ng mga ito. Dapat siyang magtalokbong. I-define muna po natin ang problemang hinaharap ni Pablo dito sa mga verses na ito. Ano po ang maaring kahulugan ng mga terms at ano ang epekto ng mga ito sa gawain at sa kabanalan ng iglesia? Ang sinasabi bang pagpapahayag ng mensahe mula sa Diyos ay kapareho ng mga pangangaral na ginagawa ngayon ng mga kababaihan sa ibang mga grupo na umuukupa sa gawaing dapat ay mga lalaki ang gumagawa o iba pa? Bakit nagkaroon ng kaguluhan sa Korinto? Dahil ba sa pagpipilit ng ilang kababaihan na mangaral sila sapagkat may kakayanan din sila? Sa paglitaw ng iba't ibang grupo ng mga pananampalataya, ay lumitaw din po ang napakaraming kababaihang nag-a-assume ng pastoral leadership sa iglesia at mga babaeng mangangaral sa mga pulpito. Ang ganyan po, syempre, ay tinitingnan ng marami na eksperto sa Biblia na isang paglabag sa kaayusan o order na itinakda ng Diyos at sa gayon ay matatawag din namang pagtaliwas sa kalooban ng Diyos na inihayag sa pamamagitan ng mga apostol, una na kay Apostol Pablo. Kaya sa mga kababaihan sa CLJC na nai-involve sa preaching, pakinggan po niyo mabuti at pag-aralang mabuti kasi napakaselan ng bagay na ito. Ngayon, kung ang kahulugang sinasabi ni Pablo ay may right o binibigyan ng otoridad ang mga babae na mangaral sa pulpito, pulpito po ang sinasabi natin, sa loob ng pagtitipong pangkapulungan, hindi po yung mga pangangaral sa labas. Kasi sa pangaral sa labas, wala pong verses na magbabawal na ang mga babae ay tumayo at mangaral. Ngunit sa loob ng sambahan, loob ng kapulungan, loob ng pagkakatipo ng iglesia, may malinaw pong order na ang mga lalaki ay dapat na nangunguna. Ngayon, kung itong sinasabi ni Pablo na kapag may belo ang isang babae ay pwede na siyang magpahayag ng mensahe, ay kasing kahulugan ng pagsasalita ng mensahe sa pulpito, lalabas po naman na nilalabag ni Pablo ang kanyang mga sinabi sa 1 Korinto 14, 33 hanggang 35 at maging sa 1 Timoteo 2, talatang 11 hanggang 15.
At babasahin po natin muna ngayon dahil hindi naman natin matatapos po ito. Nakailang minuto na ako ay halos introduction po ito. Yung unang Korinto 14, 33 hanggang 35 na napakahalagang basis kasi kung tatama ang isa, mamamali ang isa, hindi totoo ang lahat. Kaya, kailangang unawaan ito sa kabuuan. Ano po ang sabi ni Pablo dito? Sa unang Korinto 14:13 hanggang 35, nawala po yung sinulat ko, kaya kailangan kong gamitin ang mabuting balita, Biblia. Ganito po ang mababasa natin dito sa 14:33 to 35. Gaya ng dapat mangyari sa lahat ng iglesia ng mga hinirang ng Diyos. Tingnan po ninyo, gaya ng dapat mangyari sa lahat, walang exception, ng iglesia ng mga hinirang ng Diyos. Kung hindi hinirang ng Diyos, wala nang pakialam si Pablo doon. Ang mga babae ay kailangang manahimik sa mga pagtitipon sa iglesia sapagkat hindi ipinapahintulot sa kanila sa ganoong mga pagtitipon ang magsalita. Kailangan sila'y pasakop gaya ng sinasabi ng kautusan. Kung mayroon silang nais malaman, magtanong sila sa kanilang asawa pagdating nila sa bahay sapagkat kahiyahiyang magsalita ang isang babae sa loob ng iglesia. Kaya po, mapapansin niyong inilatag muna ni Pablo ang otoridad, the order of authority sa loob ng tahanan patungo sa iglesia sapagkat magkaugnay ang dalawang ito. So, malinaw po dito sa 14 na mayroong sinasabi si Pablo na hindi pinapahintulutang magsalita ang mga babae. Anuman ang inyong gawing interpretasyon dito ay lalabas na nakasulat ito dito. At siyempre, ito ay pwedeng i-manipulate o pwedeng bigyan ng ibang interpretasyon ng ibang nagpipilit, ngunit napakahirap pong gawin yon at maging kapani-paniwala. Sa makatwid po, ang malinaw na pagkaunawa ng mga talatang ito, bagamat maaring hindi makapagbigay ng kompletong sagot, ay makapaglilinaw naman sa ilan sa mga mahalagang isyu. Ano ang order ng otoridad na itinakda ng Diyos ayon sa kapahayagan? Yun po yung unang tanong na dapat sagot at sinagot na natin kanina. Ano ang ibig sabihin ng talukbong at ano ang papel nito sa pagpapahintulot kung yun ang meaning? Na makapangaral ang babae, kung pangangaral ang pinag-uusapan o baka hindi pangangaral. Pangangaral ba ang issue o karaniwang pagbabahagi na ng mga karunungan kagaya ng kung tayo ay nakapalibot sa isang sharing group? Sa tahanan, ang ulo ay ang lalaki at sumusunod na nasa ilalim niya ang asawang babae. Ang lalaki ang ulo ng babae at ang ulo ng lalaki ay si Kristo at ang ulo ni Kristo ay ang Diyos. At hindi po yan maaaring baligtarin. O sabihin natin ganito, kasi binabaligtad na nga ng iba yan eh. Hindi pumapayag ang Diyos na baligtarin ang ganyang order. At ganyan din sa iglesia. Ang ulo ay ang lalaki at nasa ilalim ng kanyang pamamahala ang iglesia dahil siya ang ulo ng iglesia na inilagay. Si Kristo ang ulo at siya yung tagapamahala ng ating Panginoong Jesucristo. Kung ang kaparehong kaayusan ay uma-apply din sa iglesia, ang tanong natin ay, maaari bang mangaral ang mga babae sa iglesia o sa pulpito na naririyan ang ulo o ang lalaking dapat na tagapanguna na inilagay ng Diyos?
Ano ang kaugnayan ng mga talatang ito sa kabuuang turo ni Apostol Pablo patungkol sa pangaral o pamamahala ng mga babae sa iglesia? Hanggang saan maaring gumalaw ang mga kababaihan sa paraang mananatiling complementary gaya ng design ng Diyos ang kailang role at hindi maituturing na isang usurpation of authority o pagsaklaw ng otoridad na hindi kanya, na magiging paglabag sa pattern na nais ng Diyos sa kanyang iglesia. Pag-aaralan po natin ang kahulugan ng mga salitang ito dito sa Korinto upang ating higit pong maunawaan ang regulasyon ayon sa kapahayagan ng Diyos kay Apostol Pablo. Kaya dahil po dyan, ako'y nag-aanyayang muli na sundan po ninyo bukas dahil ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral dito at pagbubulay. So halos pag-aaral na po ito, hindi lang bulay dahil sangkot tayo sa ganitong sitwasyon sa kasalukuyan. Kaya sana makasama po kayo bukas at masigit tayong makikinabang sa ating pag-uusap. Ang pansamantala, magpasalamat tayo sa Diyos na tayo ay patuloy na binibigyan ng lakas, binibigyan ng kakayanan na makapagbulay. Ang salita ng Diyos ay available sa atin para tayo ay maturuan at makaangkop tayo sa kanyang plano sa atin dito sa mundo. Kaya dahil dyan, tayo po'y dadako sa pananalangin para naman yung daloy ng karunungan ng Diyos ay patuloy na sa atin at maging yung kapangyarihan niya sa pamagitan ng Banal na Espiritu ay maranasan natin sa paggawa ng ating mga gawain, ministry man yan, sa bagay lahat ay ministry, ministry of the Word or ministry sa ibang paparaan ng inyong pamumuhay sa araw na ito. Kaya tayo po'y dadako sa ating mga bagay na ipapanalangin ngayong umaga. At ang ilan po dito, nawawala yung aking lista, ay ito. Ipapanalangin po natin ang ating bansa. Siyempre po, mga pinuno ng pamahalaan, nabanggit ko na kahapon yung maaari nasa sa conference na yung Saugi Bill na nagbabanta sa tamang order ayon sa Diyos ng pamumuhay sa mundo. Ang mga dumaranas ng kalamidad, atin pong patuloy na ipanalangin kasi napakahirap talaga ng kalagayan. Baka may mga kamag-anak kayo sa Cagayan, sa Bicol, iba-iba mga lugar, ay sama natin sa panalangin. Yung pong patuloy na paglaban sa COVID, narinig ko kahapon, ang Gloria ay free na. Hindi ko alam kung ano pang bayan. Pero dito sa Calapan ay nagpapatuloy po ang pag-iingat at mukhang nagkakaroon ng mga bagong kaso. So ang atin po, ipanalangin lang natin dahil kung kayo naman po ay nagpapalakas ng resistensya, hindi po kayo tatalunin yan. Maliban doon sa mga may edad na, yung mga seniors na may mga sakit pang daladala, ay kung tamaan kayo ng ganyang sakit, ay talagang napakahirap mag-survive dahil po mahina na yung inyong body, hindi na makakalaban. So, yun lang ang iingatan natin. Kaya yung malalakas ang katawan ay mag-iingat naman tayo na pag umuwi tayo ng tahanan ay siguraduhin na naguhugas ng kamay para anumang virus ay hindi na makahawa dun sa may hina ang katawan, yung mga may dati ng sakit. Yun ay kung gusto nyong magtagal pa sila, ay kung gusto nilang umuwi na, ay wala na problema. Ang problema po, napakagastos ng sakit na COVID dahil ginawa ng mga nasa DOH na magastos at ng ating World Health. May pera po kasi dyan. Alam niyo na kung bakit. So, ipanalangin po natin na hindi tayo tatamaan. Meron na palang mga taga-CLJC na nagsuspect, pero salamat sa Panginoon, negative.
Merong nahawa, pero kung makapasaway kayo sa iglesia, wala pong garantiyang hindi kayo mahawa. Ang problema, baka manghawa kayo. So, ito na yung panahon na ating balikan yung order ng Diyos. Kung hindi man sa pangaral, ay sa paraan naman ng pamumuhay, sundin natin ang salita ng Panginoon para meron tayong covering. Kasi kapag iniwan natin ang salita ng Diyos, mawawalan po tayo, mawawalan kayo ng covering. Kahit anong panalangin po ninyo, mawawalan kayo ng covering kapag iniwan natin ang salita ng Panginoon. So mga may karamdaman po, masaselang karamdaman, Stephen Cantos, Anita Nebrejo, Marie Villares, Emily Aba Castillo, Erlinda Bernardino, ito po taga-Kabanatuan na nanay ni Sister Kimberly. Nasa iglesia pong pinapangunahan ni kapatid Pastor Ernie Cantos. Ang atin po mga cells in study groups. Rosemary. Tapos na. Sinabi ko na. Si ano po pala, si Sister Rosemary de Guzman Bugatti. Nauhan. Dito rin po sa Calapan siya. Isama po natin sa panalangin. Siya po ay nagkaroon ng sprain niya tayon dahil sa pagkabagsak. Nakakagalaw naman, pero siyempre merong handicap. Atin pong isama sa panalangin. Ating Cells and Bible Studies, Puerto Galera Ministry, yun po yung ating nag-iisa ngayong pioneering group, pioneering ministry. Malayo po pati si Pastor June. Palhi, hindi ko lang kung natuloy na, hindi pa kami nag-usap. Ang San Vicente West Cells, ito po yung merong Team Akay, isang cycling ministry group, at panalangin natin patuloy silang gamitin ng Panginoon sa isa't isa at sa mga tao sa kanilang kapaligiran. Meron pong Severa Ministry mamaya ng gabi, panalangin po natin. Yung mga kabataan po, panguna ni MJ Laudencia, yung sa Crusade, o dati po itong Campus Crusade for Christ na namimigay ng mga free mask at nagpapahayag ng Ebanghelyo in a very simple way. Panalangin natin. Mga kabataan sa kanilang mga tahanan at mga barangay, sama natin sa panalangin. Meron po sa Arangin si Brother Lester Rabi. Sama natin sa panalangin yung kanyang passion na maghayag ng salita ng Diyos. Yung pong ating Bible study o tawag namin ay Discovery Group dito sa Nakoko. Tuwing Saturday ng gabi, 8 o'clock. Atin pong sama sa panalangin. Ang group na nabuo dahil sa inspiration sa ating morning devotion, ang Buwak Marinduque Group, panalangin po natin, lalo na yung kanilang plano na mag-multiply o magdalawang cells by end of December or early January. Sila po'y nagsimula sa 4, ngayon po'y 13 na sila, praise God. At salamat din sa mga taong gumagabay sa kanila. Panalangin po natin si Janafel at si Emma. At ganoon din po ang ating mentor para sa kanila dahil sila mga kababaihan, si Sister Susan Maalindog. Yung lahat pong mag-undergo ng church planting training kay Dr. Falia, hindi ko yung alam, last registration day yata ay kagabi. Pero baka pwede pang humabol, hindi ako nakikialam sa schedule, pero magsabi kayo kung kayo interesado. Church planting training, yung pong talagang pupunta kayo sa ibang lugar at magsimula ng bagong gawain, maganda pong pagkakataon ito. And then, ang ating mga Sunday worship services, linggo ng umaga. Sige po, tayo po'y dumulog, medyo overtime tayo, tayo po'y manalangin. Amang banal, kami nagpapasalamat sa iyo sa iyong kalinga at habag sa amin palagi. Kami nagpapasalamat na tinuturuan mo kami sa pamamagitan ng iyong mga salita na sundin ang divine order dahil ito yung nagpapanuto ng aming mga buhay. Patawad po, Panginoon, kung dahil sa katigasan ng aming ulo at sa kapurulan ng aming mga pangunawa ay nalalabag namin ang iyong mga express provision sa iyong mga salita dahilan ng confusion at kaguluhan sa aming buhay. Aming panalangin po na itong mga nabanggit namin kanina ay maging kasiging kahulugan para sa iyo na sila'y aming idinalangin na. Ganyan man amin pong itinataas ang aming kamay para sa kanila, lalo na sa mga may karamdaman
upang iyong padaluyin ang iyong kagalingan sa kanilang mga katawan at maranasan nila ang iyong kalinga at ang iyong hipo. Maging sa mga nakikinig po ngayong umaga at sumasama sa pakikipanalangin, Lord, anumang kanilang nararamdaman, we declare healing in Jesus' name. We declare cleansing in Jesus' name. Kahit sa aming mga kasalanang isinuko sa iyo, Panginoon. Salamat na kami tutulungan mo na lumakad na in step with the Holy Spirit araw-araw ng aming buhay. Maraming salamat sa iyong pagtulong maging sa mga bagong mananampalataya na naging mananampalataya sa panahong ito na merong pandemic. Salamat sa pag-aalaga mo sa kanila, Panginoon, at salamat sa pagpapalakas sa mga taong nagdidisipulo sa kanila. Lahat po ng ito at lahat ng aming pangailangan sa araw na ito ay aming dinadala sa iyo sa makapangyarihang pangalan na siyang aming tanging karapatan sa paglapit sa iyo. In Jesus' name. Amen. Amen. So muli hanggang bukas po, sama-sama tayong muli. God bless everyone.